Hello guys, magandang hapon po ulit sa ating lahat. Ito, medyo hapon na. Meron tayo uling siservisan ngayon dito lang sa part ng Valenzuela. Bale, nag-message kasi ito sa page ko. Akala ko malayo lang. Nung tinanong ko yung address niya, kalugar ko lang din pala, Valenzuela lang din pala. So ngayon bali siservisan ko, actually ano ko na, pinuntahan ko na pala yung unit. So hindi muna ako nagdala ng tools dahil malapit lang naman. Sinilip ko muna kung ano talaga yung naging sira nung sasakyan ni sir. So nakita ko, pinuntahan ko doon sa mismong lugar niya kasi malapit lang naman sa amin. Yun, nasilip ko, nakita ko yung unit, Isuzu Crosswind. Bali ang 2007 model at ayun yung ano niya, unit. Ang nakita ko, dahil yung sabi din niya sa akin nung nag-message siya sa akin sa page, matigas na yung manibela, tapos may nakita daw siyang parang tumutulo sa sa baba na langis. So baka, sabi nga, suspitsa ko baka yung steering fluid, dahil matigas yung manibela. So doon talaga ang kaagad maiisip natin na problema, lalo na sa pagka kahit na mekaniko or matagal ka na nagda-drive, naka-experience ka na ng medyo matigas na manibela, lalo na pag mga merong steering pump, yun kaagad ang maiisip mo dahil may tumatagas nga na fluid. So ngayon, yun nga, nung pagpunta ko doon, confirm nga, bali ang problema niya sa steering. Kaso lang hindi naman malaking sira yung naging sira sa unit niya. Bali nasilip ko yung lang niya, yung sa hose lang, steering hose. So nag-worry naman si sir dahil di nga raw niya magagamit dahil yung manibela matigas, hindi niya magagamit ng maayos. So ngayon, ang gagawin ko, kasi kauwi ko lang dito sa bahay, ito nga marumi pa yung kamay ko dahil chinik ko nga yung unit. Kukumpletuhin ko yung mga gamit. Bali pupunta ako ulit doon, tatanggalin ko yung steering hose niya. So yun lang ang gagawin natin ngayon. Gusto ko lang i-share yung nagiging problema nung sasakyan ni sir, para makikita din sa mga ibang owner po ng sasakyan kung halimbawa mangyayari sa ganito sa inyong sasakyan. So maano nyo na kaagad na matigas yung manibela, tapos may tumutulong fluid sa labas. So parang mas maganda kung na-share yung ganitong problema, para kung makita nyo, halimbawa isa kayo sa may-ari ng sasakyan, malalaman nyo na kaagad na yun pala ang nagiging sira. Kaya ginawa ko itong nagbi-video ako dahil para makatulong. So ngayon, samahan nyo ako para makita nyo rin yung kung anong gagawin ko doon sa unit na Isuzu Crosswind, para kung sakaling mangyari naman sa sasakyan nyo, alam nyo na kung anong dapat gawin. Kung kaya nyo nang gumawa, tapos ipapakrimp nyo yung steering hose, kahit hindi na kayo tatawag na mekaniko, kaya nyo nang gawin yung unit nyo. So yun lang. Mamaya ulit pagka nandun ako sa mismong unit ulit, bibidyohin ko yung kung ano yung gagawin dapat doon, para babalik siya ulit sa yung lalambot ulit yung manibela. So yun lang po. Ayan, ito na yung gagawin. Ito na tayo sa unit ngayon. Ito na yung gagawin. Ito yung hydraulic hose na papalitan. Ito lang yung nagiging problema, maiksi lang. Ayan. Binablog ko kasi itong sir. Kasi yung ito po yan si sir. Ito po yung may-ari ng unit na sinervisan ko. Ayan.
Bale, maliit lang po yung naging problema ni sir. Yung steering hose lang niya. Hanap ako yung iba, parang namimili. Yung meron, marami yan. Marami sa ano yan, yung sa na minsan gusto nila ano lang, yung gusto nila mga ano pa, bago pa kasi ang gusto nila yung makasingil ng malaki. Sa atin kahit ano yan. Kahit na mga forklift ginagawa ko. Malalaki na yun. Okay. Mga heavy equipment. Andyan na rin yung trabaho eh. Dito kasi, kaibigan ko dito yung building na yan. Ito? Yung bagong gawa na yan. Ano yan eh, meron din, nagpapachikin sa akin ng sasakyan. Tapos yung kabila, yung kay Jeffrey, ng Lola. Wala akong Kumpare. kilala dyan sa ano. Kumpare ko kasi yan. Kung mapansin mo na merong kulay blue dyan na elf, minsan pupunta dyan. Ay, parang nakikita ko ngayon. At dyan, natambay nga ng matagal din eh. Dahil nasira yung cylinder head. Ako rin yung gumawa dyan. Yung mga nagawaan na pala kayo dito. Matagal-tagal na rin kasi ako natira dito sa Valenzuela. Simula nung malipat ako dito, siguro mga 22 years na yata. Matigas. Matagal na rin dito. May stock din kasi ito. Yung mga pandemic din. Pandemic din. Kasi hindi naman kasi pwede bumiyahin ng araw eh. Talagang nakapalpit ko na rin. Yung lockdown, hirap-hirap lumabas. Diba, umuwi na lang ng probinsya. Dami nang gumawa. Pero kami, wala sana talaga kami balak na umuwi. Kung hindi, doon sa nanay ko kasi pinakanak na namin dito. Yan pala, stage 4 na pala yung Ano ang palagay sa kanya? lung cancer. Kasi naninigan niyo yung nanay ko. Tapos, yun. Halos isang buwan kami sa ospital. Bumigay rin siya. Nakakaingit nga yung titingnan mo yung mga taong lumalabas. Makita mo sa mukha nila na masaya. Dahil yung pasyente nila na nagamot. Sa nanay ko, lumalaban pa rin. Hanggang sa bumigay. Kaya pag may cancer, kahit may pera ka, ubusin talaga dyan. Mas maganda na yung kahit wala kang ganong pera basta wala sa sakit. Sige. Bali sa nyo dadalhin ngayon yung mga ano? Dito sa MacArthur, kung mapansin mo yung motor trade dyan, harap ng Avila Glass, yung steering na ano dyan, yung mga hydraulic na gumagawa. Oo, katapat ng Invincible LBC? Venezuela. malapit sa LBC. Invincible Venezuela. Yung Avila Glass, diba, MacArthur. Pag labas mo dito sa may DPP, kanan ka, kadaanan mo yung Tiger na kasalinahan. Ay, paglapos ng nun. Tapos unahan, yung hinihilirang auto supply, madadaanan mo yun. Sa unahan, Avila Glass yung tapat. Katapat lang. Oo. Yung malapit sa LBC natin. Yun ata, oo. Yun. Isa din dun sa mga nagbebenta dun, yung kinukuha na namin dati ng PS si Roger. Si Roger. Oo, kilala nyo rin. Ano yun? Matanda. Oo, dun sa may sa may mismong auto supply ba? Mismo ko sa Oo. yung ginakuha na namin dati. May mga jeep kasi kami dati. Yung Okay. ginakuha sa ano natin. Diyan naman, ang suki ko dyan na auto supply, yung Rexford. Dating Bidford yan eh. Rexford ng pangalan ngayon. Kung wala naman dyan, doon sa unahan. Ano dyan? Anong pangalan ng auto supply? Ayun, si Bigford niya. Tama. Yung matanda. Mamboy. Si Mamboy. Si Mamoy. Yung ano, ang kumuha na anak niya. Oo.
Yung kasama niya dyan, si Freddy. Yung isa. Yung anak niya na ngayon ang nangyari niya. Yan, pagka mapadaan ka dyan, pag gumano ka ng pyesa, ano ba, ako ang gumagawa. Sabihin mo lang si Kuya Tata ang gumawa nito sa akin. Yun. Kasi minsan pag meron akong ginagawa, tapos medyo malayo yung pupuntahan ko, alam ko naman na yung pyesa ang dadalhin. Doon ka na ano. Kukuha muna ako dyan, wala pang bayan. Pinuutang ko muna kay Bang Boy. Bait nga na naman. Bait yun. Kaya kahit na may mga auto-supply na akong pinapuntahan ng shopping, bago ako pumunta doon, dahil muna ako kay Bang Boy. Nung ano pa yun, bago pa mag-pandemic, parang unahan na nga sa anak naman. Oo. Yan yung nag-ano ngayon. Kabantay. Yun yung ano, no, gagawin yung parang pinakaulo. Oo. Ito. Nag-aral din ako ng automotive dati, kaya lang yung 4BA1 na engine lang. Hindi ko... Mga pabili lang. Pag ano lang, buo, pag baklas, gano'n. Ayan. Ito na yan, mapansin mo matigas na. Yan. Ikaw maliit na ano, kahit na maliit lang yan, May ano o na. pag may pressure yan, itutulak talaga kasi Na, maano yun eh. ano na siya, nabutas. Ngayon, ang ano nito, ibabalik pa rin itong original nito. Ito Para- yung papalitan at saka itong hydraulic Yung hose. tubo. Hindi mo mabibig sila, tigas niya. Tapos, ito maganda to. Right. Ayos pa. Bali ang ano, yun lang pala. Wala na, okay na kasi ito. At ayun, okay po yan. Malambot pa yan, no? Pag yan, Pag tumigas siya, tsaka ano yun, siya. basta talaga. Pressure push kasi. Magpapi po sila yan. Stock pa ata yun, hindi Oh, ko rin since ano. naging sasakyan siguro yan pa talaga yan. Hindi ko napalitan. Kasi matitibay ang mga ganitong sasakyan. Mm. Yan. So ang ano, bibili na lang ako ng steering fluid at saka yun. 1 litro lang naman, bibilin ko. Anuhan ko na ba kayo ng pambili o... Pwede rin, ako na muna. Sige, resbon yun lang po para resbon. sabay-sabay na lang. Okay, sige po. Okay. May basahan mo ba kayo? Yan na ano? Dalawa. Kahit ano, ito lang muna. Para Wala naman ng problema kahit maanuhan yung ibang nasa baba, no? wala. Okay lang yan kasi hindi naman siya hindi naman ano yan. Itong belt buti nga hindi magtuyot pa. Yung iba kasi pag basang-basa na yan, namang maga, kailangan palitan dahil ano yan eh, lalambot na yung pinaka belt. Nakita ko, dun ko nakita, akala ko dito sa... Siyempre, mag-aalala ka. At saka, hindi mo talaga magagamit dahil yung manibela matigas. Yung tito ko, siya yung huling gumamit kasi buti nakasamba pa siya dahil sa may ano, Tamaraw. Nag-iglesia kasi kami. Ay, di siya kayo. Oo, buti nakabalik pa siya ng ano. Hirapan din daw. Nung ano pa ako naghahanap, Lunes pa ata. Buti nakita ko yung page niya. Ano naman yan? Yung iba kasi pagka malayo, ina-advise ko na lang sa mga nag-business na kung yun lang naman yun ang sira, kung man makita kayo na shop na malapit sa inyo, pa-check nyo na. Kasi babayaran niya pa yung transport ko doon. Manudoble yung babayaran. Kaya naghanap din ako, Valenzuela. Area. Oo.
Kaya naman, tagig naman yun. Pareha silang nasa gobyerno nagtatrabaho, ano sila. Yung isa, Philippine Navy yung babae, yung lalaki naman, Marines. Oh, mga ano, Mm. lalo, ano. Para naghanap sila na ano, meron silang ano, Honda na titingnan dito sa may papuntang Pulo. Mataas. Parang second hand, gano'n. Oo, bibili sila. Mm. Naghanap na sila ng mekaniko na pwedeng tumingin. Ngayon, ang ginawa niya, pinatingnan niya yung kung totoo ba yung kilometrahe. Baka kasi pag mga buy and sell kasi, sa bagay yung nagbenta, first owner, talagang sila may-ari ng sasakyan. Mm. Gusto lang nilang ibenta dahil Bibilin mas malaki. Mm. Dahil hindi na raw sila kasya. Mm. Yun. Nagustuhan nila kasi yung unit talaga maganda pa. 300 plus yata o parang 380,000. Anong unit po? Honda City na 2019 model. Bago pa. Oo, ang ganda pa. Mura- Ay, no, mura no, na yun. 17, 18 model. Ang ganda. Oo. Tapos, konting ano lang, siyempre, hindi man maiwasan yung konting-konting gasgas. Oo. Sabi ko, sir, kanain nyo na yan dahil pagka, kailan lang pinost nila yun eh. Pag nakita ng iba yan, Mm. talagang... Yung kanyang presyo, tapos oo, ganung year. ayun. Naano nila, nakuha Oo. nila. Kaya nagpasalamat siya, salamat na... yun, sinalangan ko rin ng scanner para sure talaga na tama yung kilometrahe. Kasi makikita yung kung ilan na yung kilometro. Kasi yung iba, sa milyahe dyan, pinaatras. Mm. Dari, nasa 300,000 ka na eh. Ilagay lang ng 150,000. 100, Binabawasan. binabawasan para sabihin sariwa. Mm. Sige, ano muna? Sige po. Ano muna ako? Tawagan niyo lang ulit ako. Sige, okay. Sa Bicol ako noon, meron akong sinervisan doon. Ano naman yun? Sa Legazpi. Layo na inaabot na. Ano naman yun? Simbahan. Katolik Church. May Padre Pio, Legazpi. Layo. 12 oras din. 12 oras. First time ko nga nakawarating ng ano nun eh. Ng Bicol. Sabi ko, layo pala itong Bicol. Ano yun? Inamin yun? Minatar mo? May dala kaming adventure na sasakyan. Sobrang habang Sabi ko parang hindi naubos yung kalsada, parang ano pa rin eh. Ano? Parang hindi, malalapit, maharating din tayo. Parang, oo nga, nasa 13 hours. Ay, umabot kami ng 13 hours kasi nakailang stopover, dalawang stopover kami. 12 oras eh. Sobrang layo. Ang layo yung lugar na yun. Maganda to. Oo, maganda yung lugar. Hindi dito yung sa Piba, nanood kayo dun sa Philippine Arena. Hindi na ako. Punong-puno yata yung parati yun. Dami kong tao. Nakapansin ko. Nakita ko lang din sa live eh. Ang daming tao. Baliwala sa mga tao yung mahal ang ticket dahil minsan lang nangyayari dito sa atin yung ano na yan. Oo. Yung rebound na yan. Kaya lang nakakahiya yung ano natin. Paratikan. Buti na nakasilat pa sa China. Nakasilat pa sa China. Ilalagay na lang mo naman na yung ano dyan, di ba? Fluid. Hindi na siya parang sa ano na i-bleed ko ano.
Yung iba, Diretso na yan. binibleed pa, pero try natin kung ano, bibleed tayo. Yung iba, binibleed pa eh. Yun pa lang hindi ko chinek niya. Itong chinek ko. Ayun, ano. Ayun yun. Kapitbahay niya pala yung tumatakbong Sa pugay. sa pugay. Kakilala ng mga ng tito, tatay ko, tsaka ng lola ko. Sabi na namin kapitbahay din. Di ba Jinty na ito? Dulong-dulo kami ng Marlas. Pag Ah. nagpas na din sa kantong yan, Genki na. Ano ba? Sige. Pwede nang i-start. Baka kanta. Sige, i-start mo. Para ano. Ayan po. Ayan na yung ano, bali na nakabit na natin yung steering hose. Ayan. Sige, start. Try yung pihitin yung manibela kung malambot na. Malambot na? Ayan. Ayan. Okay na. Natuwa na si sir. Malambot na rin yung manibela niya. Ayan lang. Bagong friend dyan. Ayan. Ito lang yung pinalitan natin. Steering hose lang. Ayan. Nakabit na lahat. Dagdagan lang namin. Dagdagan ko na lang namin. Kailangan na sa maximum kasi maximum yung i-take yan. Yun. Nice na, no? Okay. Thank you. Nagawa rin natin yung ano, steering ni sir. Maraming salamat po. Okay guys. Ito na. Ayos na yung steering ni sir. Okay na. Bali, pinaandar na namin. Malambot na yung manibela. Tsaka yung ano niya, itip nandyan sa maximum. Nakalagay lang sa maximum yan. Hindi pwedeng ipuno yan dahil pagka ano yan, pagka nagkaroon siya ng air pocket, pwedeng ilabas niya lahat yung ano dyan, yung itip. Dapat sa maximum lang talaga. Ayan. Ayos na siya. Pwede nang magamit ni sir. Chinik ko naman lahat yung hose. Ito lang yung isa, yung pressure talaga, yun yung madalas. Ito talaga ang kadalasan bumibigay. Pero ilang taon bago ano. Since naging sasakyan to, 2007 model kasi itong unit na ito, ngayon lang bumigay yung steering hose niya. So napakatagal, saka lang siya bumigay. Ngayon lang bumigay. So yun lang po. Matapos na rin yung gawa natin dito. Buti malapit lang. Ayan, magagamit na ni sir. Okay. Magandang hapon po ulit sa atin lahat. Yan na. Natapos na rin po yung project natin ngayong araw.